Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapo pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasaled, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat sa tulong ng kanyang anak. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang isa sa mga madalas i-quote na Bible verse. Ito yung magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang bibigay sa inyo. Di ba? Pamilyar na pamilyar tayo dito. Madalas itong kino-quote at pinipreach. Mga preachers, Katoliko man o hindi, minsan pati na mga pare. Para himukin, encourage, palakasin ang loob natin na magbigay. Para maging generous tayo sa pagbibigay sa ating kapwa, sa mga nangangailangan at sa simbahan. Ginawa pa nga itong kanta, babalik, siksik, liglig at umaapaw, na inaawit habang lumiligid ang kolekta. Wala naman po akong nakikitang masama dito. O pwede naman talagang i-apply sa aspeto ng pagbibigay ng material na bagay. Pero kung dito lamang po tayo ma-focus, kung yun lamang ang iisipin nating sinasabi ng bersikulong ito, hindi natin mabibigyan ng hustisya ito. At baka magalit sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang halaga ng kautusan. Kailangan tayong sumusunod sa kautusan sapagkat ang kautusan ay kalooban ng Diyos. Sinasabi pa sa aklat ng Deuteronomy 4 verse 2, patungkol naman sa mga sinasabi ng Diyos sa atin sa banal na kasulatan, kasama na ang mga kautusan, hindi natin dapat itong dagdagan o bawasan. Kung isesentro lamang po natin ang bersikulong ito sa pagbibigay ng material na bagay, masyado po nating babawasan ang sense nito. Hindi po maganda. Hindi natin makukuha ang hamak na mas magandang gusto nitong sabihin sa atin at ipakita. Kaya po mainam na dapat ang mga bersikulong pinagninilayan ay nilalagay natin sa konteksto. Ano ba yung mga bersikulo ring nakapaligid dito? Saan bang kapitulo sinabi ito? Doon natin makikita ang konteksto. Naalala ko tuloy yung isang senador ngayon na sinasabi niyang minimisquote siya. Binibigyan daw ng ibang pakahulugan yung mga sinasabi niya. Sinasabi daw na siya ay pro-China, hindi naman daw. Magandang tingnan natin yung konteksto. Isipin natin yung mga dati na niyang sinasabi.
Yung mga nauna niyang sinabi mula noon hanggang ngayon, patungkol sa conflict dyan sa West Philippine Sea. Marirealize natin kung siya'y pro-China ba talaga o hindi. Siya ba'y nagre-react man lang kapag binubuli ang Pilipinas? At kapag nagre-react ba siya, ganito rin katindi, katulad ng reaksyon niya, nang mag-react tayo sa pamamagitan ng pagprotesta, o kaya sa pamamagitan na lang din ng caricature na issue na yan. Bakit ganon katindi ang kanyang reaksyon laban sa kapwa Pilipino? Sa kapwa Pilipinong naninindigan lamang sa kung ano ang sa Pilipino talaga na inaangkin ng China. Ganon din ba ang reaksyon niya? Ganon din ba katindi? Doon makikita mo na. Besides, paano ka may misquote kung malinaw lagi ang sinasabi mo? Sige nga. Anyway, balik na tayo dito. Kung titingnan po natin ang konteksto ng bersikulong ito, we will realize na hindi ito patungkol sa pagbibigay lang ng material na bagay. We will realize na ang mga bersikulong nakapaligid dito, lalong-lalo na yung mga naunang bersikulo, in fact, kahit ang buong chapter nito, ay tungkol sa pagmamahal sa ating kapwa-tao. Na isa sa pinakamahalagang elemento ay pagmamahal din kahit sa kaaway natin. So nasa konteksto ito ng pagbibigay, ng pagpapatawad. Na dapat ay tama ang sukat. Sapagkat ang sabi rin dito sa huli, kung ano ang sukat ng ginagamit natin sa iba, ay sukat ang gagamitin sa atin ng Diyos. Tayong lahat alam natin, pinapatawad tayo ng Diyos. Kung magpatawad ba siya, may limitasyon? At kapag nagpapatawad ba siya, naapektuhan ang kanyang kabutihang loob sa atin? Kaya nga minsan, nasasabi natin, bakit? Kahit napakasama na nung taong yun, pinagpapala pa rin. Kung kaya't dapat kapag nagpapatawad talaga tayo, hindi tipid. Hindi yung pinatawad ko na, kaya lang hindi ko nakikibuin. Pinatawad ko na, pero naku, ayaw ko nang makita. Pinatawad ko na, but I won't anymore deal with him, with her. Tipid. Di po ba kahapon ay napag-usapan pa lang natin, stepping out of our comfort zone. Comfort zone yan. Pinatawad ko na, Lord. Pero hindi ko nakikibuin. Kasi hindi ka naman nasasaktan sa pagkapatawad na yan. Madali lang ibigay yung pagkapatawad. Kahit papaano. Tama namang mas maganda na yan kaysa sa magtanim ka ng galit. Pero ang sinasabi sa atin dito ay hindi dapat out of our comfort. We should step out from that. Sinabi natin dito na hindi lamang applicable ang bersikulo sa pagbibigay ng material na bagay, pero sa punto ng ating pinag-uusapan, hinggil sa pagmamahal, pagpapatawad sa kaaway, pwede rin natin i-apply. Nang isa sa pinakamagandang sukatan na wastong takal, ang ibinibigay nating pagpapatawad ay yung pinatawad na natin, binibigyan pa natin ng mabubuting bagay. Yun ang sukdulan. Halimbawa, kinat ka, mamunti ka ng mabangga, pero sa halip na magalit ka, sa halip na businahan mo na parang ikaw ay nagmumura, yung businang malakas, yung businang mahaba, busina ka lang ng kaunti, just to call his or her attention.
pero hindi mo nasusundan ng anumang sama ng kalooban. And then iisipin mo pa, siguro nagmamadali siya. Lord, kung sana po siyang maaksidente, baka nagmamadali siya, baka kailangan niya pong mauna. Makarating nawa siya ng ligtas at on time sa pupuntahan niya. Something like that. Hindi ka na nagalit, hindi ka na gumante, nagbigay ka pa ng panalangin. O yung taong laging o kaya marami nang nautang sa iyo pero hindi nakapagbayad. Sabihin na natin tinakbuhan ka pa. Nabalitaan mong nangangailangan talaga. Nagkasakit, gipit na gipit. Yung mag-aabot ka pa rin ng tulong kahit papaano. Hindi mo isipin, ay na, karma. Buti nga sa'yo, nagdusa ka. Tutulong ka pa kahit konti. Ay, iba yon, kapatid. Iba yon. Yung iniwan ka ng asawa, pinagpalit ka sa iba. Yung kahit na nagmakaawa ka na dati, iniwan pa rin ang iyong pamilya. And then nagkasakit siya, iniwan siya ng kanyang krita. Walang mag-alaga sa kanya, bumabalik sa'yo. Tinanggap mo. Hindi mo sinabing, sarado na ang pinto, maging ng puso ko sa'yo. Oo. Pero tinanggap mo pa rin, ilagaan mo pa rin. Ay, iba yon. Iba yon. Iba yon, Mars. Iba yon, iba yon. Iba yon, boy. Pero yun, ang talagang tamang takal ng pagkapatawad. Pinatawad mo na, ginawan mo pa ng mabuti. Hindi mo ginantihan ang masama, ginantihan mo pa ng mabuti. Mahirap po ito, pero ito yung hinihingi talaga sa atin ng ating Panginoon. Mahirap po ito, pero sigurado ko pong may biyaya para dito. Mas madali kasi kesa dito, yung magbigay lang tayo eh. Magbigay tayo sa simbahan, magbigay tayo sa mga nangailangan. Pero yung magbigay tayo ng tunay na pagkapatawad at may kalaki pa kahit ng material na bagay sa taong nag-aasala sa atin, napakahirap nun. Pero dahil napakahirap nun, ay sigurado naman po tayo na nandoon ang napakalaking tulong ng Panginoon. In fact, the moment we step out of our comfort zone at ginawa natin yan, we step in faith, sige lang, napakasakit nito. Pero gagawin ko dahil mahal kita. Ikaw po ang kumilos sa pamamagitan ko. Hindi ko kaya. Pero ikaw ang kumilos. Tinatanggap kita sa puso ko. Sige. Patawarin ko. Tutulungan ko pa. The moment we step in faith, and then gawin natin, doon, sabi ko nga kahapon, bumubuhos na ang biyaya ng Panginoon sa atin. Doon nagkakatotoo na agad. Yung hustong takal, siksik, liglig, umaapaw. Hindi yung pagkatapos pa lang nating mapatawad at mabigyan ng kahit mabuting bagay, yung nakaaway na. Hindi doon nagsisimula yung pagbuhos ng biyayang hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. The moment we step out of our comfort zone and step in faith, sige Lord, gagawin. Di ba? Parang ganito rin yung sinabi ng Panginoon minsan patungkol sa persecution na mangyayari sa mga sumusunod sa Kanya. Huwag niyong iisipin. Huwag kayong mabahala kung anong sasabihin ninyo. Dahil pagdating ng oras na yon, ipoprovide ko sa inyo kung ano sasabihin ninyo. Na hindi kayang tutulan ng kahit sino. The moment na mag-decide tayo, sige, patatawarin ko at gagawin ko pa ng mabuti. That moment, buhos na agad yung biyaya. Hindi after, buhos na agad ang biyaya. Kasi ang sabi dito, kapag ginawa natin yon, tayo nagiging tunay na anak
ng Diyos. Tunay ha? Pag sinabing tunay na anak ng Diyos, tunay na tagapagmana ng Diyos. So pag tayo tunay na tagapagmana, siguradong ang biyaya ay buhos na buhos, hindi tipid. Siguradong siksikliglig at umaapaw. Diyos sana mga kapatid, ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang upang hindi tayo mahawa sa mundo na ang laging bukang bibig, hindi naman ako, Diyos eh. Hindi ko kaya. Nagkakahawa-hawa na tayo eh. Hindi naman yun ang tama sapagkat hindi yun ang hinihingi sa atin ng Diyos. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos ang samo Pumikit tayo, ko. Panginoon, napakahirap ng hinihiling mo. Inargabyado kami, sinaktan kami. Hindi ba po pwedeng gumanti muna? Hindi ba po pwedeng maghirap muna siya? Hindi ba po pwedeng mag-sorry muna siya? Pero naniniwala po ako na iniisip mo rin naman ang kapakanan ko. Kung iniisip mo nga ang kapakanan nung nagkasala sa akin, yung kapakanan ko pa ba hindi mo isipin? Tulungan mo pong panaligan ko na iniisip mo rin ang kapakanan ko. Kaya kailangan kong sumunod sa iyo na kapag nag-uutos ka, hindi para sa iyo, kundi para sa akin na minamahal mo. Tulungan mo po akong paniwalaan ito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat kapag ang Diyos ay nag-uutos, ito ay para sa iyo. Hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan, ayos yan. Dahil dyan papasok ang pananampalataya natin sa Diyos. Mayroong magandang, the moment we step out of comfort zone, we are stepping in faith. Lumulundag tayo, hindi sa kawalan, kundi sa mga kamay ng puong may kapal. We'll be safe, we'll be fine. Sa una lang mahirap yan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang maihandog sa iyo, Panginoon, ay tinapay
kabutihan, aming ialay, ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay, ang tinapay at alak sa isag ng aming buhay. Ang alak na ito'y nagmula sa ubas, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging inuming nagdudulot ng Espiritu. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay, ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasan sa amin iyong iniukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasakip sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atis na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga piyat dukhay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakatong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sa muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad ng
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang mabuhay sa Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ang siya nawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami makasalo sa ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninanais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay may parod din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amang tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay sarang na buhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging naisay ang Birhen kong umibig ay walang sinangis, pagsindang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa amin at sa dasal aming iniaalay ang pag-ibig na walang